Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Isa sa mga bagay na pinakahinihintay mo is kailan ba bibigay yung ex mo. Kasi it's really frustrating na manunood ka ng YouTube and manunood ka ng mga techniques dito sa YouTube and you will learn. Ang daming tutorial how to get your ex back. Iba-ibang technique ang malalaman mo. But it's really frustrating na during the silent time or dun sa silent moments, talagang hirap magtiyaga. Nakakainip, nakakabulilyaso, diba? Nakakaburyo. And that is the main problem na nararanasan ng multiple subscribers ko at mga clients ko. They're suffering with this patience and their virtue. Talagang hindi kaya ng behavior nila na magstay kasi meron silang isang hinihintay. Ang pinaka-hinihintay nila is kailan ba mag-give up, kailan ba bibigay yung tore ng ex nila. At sa kakahintay nila, hindi nila malaman kung anong thinking ang meron sila. So they were thinking na parang baka hindi na bumalik, baka wala na talagang chance, talagang di na siguro ako mahal. Mga probability at dumadami yung what if habang silent moments. Pero isang bagay ang dapat nyong malaman dahil kailangan nyong masanay sa mga silent moments na ganyan. Kasi yun yung magpapalakas sa inyo at magpapasulong ng motivation sa inyo eventually. It is completely challenge. Talagang wawasakin ka ng no contact rule deep inside. Kasi sa no contact rule, ibig sabihin hindi ka ko-contact sa ex mo, hindi ka magpaparamdam, hindi mo siya bibigyan ng validation na mahal mo siya. And because of that, dahil nga hindi mo siya binibigyan ng validation, magkakaroon ka ng strength and principalities na magpo-formulate yun ng respect mula sa kanya. Darating ang panahon, re-respetuhin ka ng ex mo because of what you've shown her or him. And if you will show a certain amount of strength, then that would be the time na doon mo mailalarga at may bibida ang sarili mo na karapat dapat ka talaga. Alam mo yun? So, in that fact, gusto ko mag-rely tayo sa ganitong technique na kung saan ang no contact rule ay kailangan natin pagtiyagaan. Kailangan mo pagtiyagaan. Kailangan mo yan eh. Ano ba yung major benefits kapag nag-no contact rule ka? Ano ba ang ibig sabihin muna ng no contact rule? Ang ibig sabihin ng no contact rule, talagang walang reach out. Talagang bigyan mo ng space. Bigyan mo siya ng espasyo. Huwag mong guluhin. Huwag mong buryuin. Huwag kang nakakaumay kasi kapag reach out ka ng reach out. Parang ang kulit mo din, di ba? And that interpretation sa isip ng ex mo, talagang nagsasawa yung ex mo sa ganyan eh. Parang nauumay sa, alam mo yun, yung mga trip-trip mo na ganyan. That is why, what I can advise to you, behaviorally speaking, is to change the momentum. Kapag sinabi kong change the momentum, you need to have some sort of strength na talagang dapat mag-rely ka muna sa no contact. Higpitan mo ang kapit. Tiyagain mo. Dahil talagang kailangan mong i-expect na nakakainip yan. Talagang maiinsulto at maiinip ka dyan. Expect mo na yan. Kapag ginamit mo ang no contact rule, always expect the worst. Dahil absolutely, I will tell you, talagang worst talagang scenario ang mga mangyayari sa'yo na hindi mo talaga magugustuhan. Hindi ka talaga masasarapan. But is it rewarding? Well, that's the million-dollar question. But the answer is yes. Bakit sobrang rewarding na no contact rule? Because of the benefits na meron ito. First benefit ng no contact rule is mababalik mo yung sarili mo. Kasi during the no contact rule, magre-rely ka sa sarili mo, hindi ka magre-reach out. Ang mangyayari nun, makakasanayan mo yun. Magiging practice mo sa buhay ang hindi pagre-reach out sa kanya. At kapag nakasanayan mo yun, titibay ka, lalakas ka. Although nami-miss mo siya, pero yung pagka-miss na yun, yung mga pain na yun, naghihilom sila. At lahat ng pain na nararanasan mo ngayon ay magiging kalyo eventually. At kapag naging kalyo na yan, dun ka titibay. Kaya yun yung benefit niya. Dahil kapag tumitibay ka, natututo ka ulit magtiwala sa sarili mo, ibalik yung self-confidence mo, itaas yung self-esteem mo, itaas yung level ng happiness and fun sa life mo at itaas yung level ng peace of mind mo. Yan yung napoprovide ng no contact dahil nakakapag-rely ka na ngayon sa sarili mo at natututunan mo ng mahalin ang sarili mo ng grabe at bongga, di ba? Pangalawa, ano ang benefit ng no contact rule? It increases attraction. Kasi syempre,
may mystery eh. May mystery effect. Naniniwala ako sa mystery eh. Sobrang powerful pa rin ang mystery at the end of the day. Kaya if you will create mystery, you will create time and space na mag-isip siya tungkol sa'yo. Sa madaling salita, para lang ma-miss ka. Masyado ka kasing available to the point na feeling niya ngayon, pinaghaharian ka niya at pinaghahawakan ka niya. Pero dito na papasok ang advice ko. Kailangan mo nang magkaroon ng, alam mo yun, kailangan mo nang magkaroon ng control. You need to take control of yourself na. Kailangan mo na mag-create ng value sa kanya dahil hindi ka niya papahalagahan kung lagi ka nagre-reach out. Kaya pag nag-no contact rule ka, mag-i-increase ang mystery, mag-i-increase ang space, mag-i-increase yung level ng pagka-miss niya sa'yo, mag-i-increase yung question at yung mga curiosity niya kung anong nangyayari sa life mo. Lahat ng yun ay mag-i-increase. At kapag na-increase yun, madidevelop yung value mo. Kasi ba't kanya iniisip, ba't siya nagpo-focus sa'yo, di ba? So, if it creates value, it creates dominance na sa mind niya at sa isip ng ex mo, whether babae o lalaki ang ex mo, mag-iisip ang ex mo kung anong nangyayari sa'yo. Why are you becoming so strong? Where did you get this strength? Kasi ang expectation niya, binabasag na natin. Number 3, no contact rule. It is a very good lifestyle. Pangatlong benefits ng no contact rule, sobrang ganda, is yung time mo sa sarili mo, may spend mo. Imagine, kapag nag-no contact ka, hindi ka reach out, hindi ka aligaga, hindi ka mukhang tanga, sa madaling salita. Hindi ka mukhang tanga, hindi ka parang aso na nanghihingi ng pagkain, di ba? Tao ka. So, dahil dun, you have this amount of time na wala kang partner. Sobrang laya mong gawin lahat ng gusto mong gawin. Malaya ka. You have the freedom to do this kind of shits that you really wanted to do. You have free time. Hindi lahat may free time. Come on. Ewan ko sa'yo kung gaano kahalaga ang free time. Pero kapag nagkaroon ka ng free time, it creates purpose. It creates value in yourself. It creates self-respect, di ba? Kaya kung magsa-self-reflection lang tayo, it will give us the knowledge na, yeah, we can stand at the end of the day. Kaya, yun ang ma-advise ko sa'yo. Mag-no contact ka dahil sa mga benefits niya. Una, mababalik mo sarili mo. Pangalawa, because of attraction, mababalik mo ang ex mo. At pangatlo, ang dami mong free time. Magiging malaya ka ulit. Masaya ka ba? Malaya ka? Di ba? Puro na lang ex yung nasa loob ng bumbunan mo. Wala ka ng ibang inisip kundi ex. Hindi naman nilikha ng Diyos yung utak mo para isipin yung ex mo. Hindi naman siguro ganun. That is why you should have this kind of motivation to change the dynamics of your life. Kaya imbis na mag-rely ka masyado how to get your ex back, you should do no contact. Napaka-beneficials niyan. Anyways, para sa mga gustong ibalik ang ex nila at nanghihingi ng advice, which is kailangan mo naman talaga yan, huwag mo nang itanggi, advice ang kailangan mo. It is not YouTube content, masyadong general to. Kailangan mo ng specific one. Huwag kang mag-alala, hindi kita papabayaan. Give us a message sa Philippine Dating Coach and talk to my secretary for one-on-one coaching. Thanks for watching.